So hello, in this video, I'm going to demonstrate to you the basic configuration of PPPoE. Okay, though in our CCNA hindi naman talaga siya covered, no? Ganun din sa certification. It is just good to know na merong PPPoE protocol, no, na ginagamit sa ngayon sa mga DSL connection, ano. So remember, no, galing yan sa point-to-point protocol, which is usually used in point-to-point leased line connection. Okay, alam naman natin sa serial connection, wala naman siyang wala siyang MAC address, no, at iba yung frame niya. Hindi kagaya doon sa local area network natin, no, na Ethernet technology. So magkaibang data link layer yun. Okay, although maganda raw gamitin yung point-to-point protocol kasi it offers yung tinatawag nating authentication. Okay, authentication na yung ISP pwedeng mag-set ng username and password per client. At the same time, meron siyang way to audit, no, yung mga users niya, no. So for example, kung yung client ba ay nakapagbayad na ba ng bill. So kung hindi nakapagbayad ng bill yun, pwede niya makontrol doon sa kanyang infrastructure na hindi siya pwedeng kumodek ng internet, though meron siyang telephone connection, no, wala nga lang internet. So yun yung kagandahan ng point-to-point na protocol, no? The problem is pang leased line or serial, no? Kaya si IETF, I think, nag-create ng panibagong standard, no, na incorporate yung tinatawag nating point-to-point protocol over Ethernet technology, no, yung LAN. Ang kagandahan niyan, imagine, no, paano kaya nasusuplayan ng IP address yung client natin, gayong ang connection natin ay ay telephone line, no. Imagine niyo yun, no? So ibig sabihin minimimic doon sa point ng telephone na yun na LAN connection. Okay, so anyway, siguro buuin muna natin yung topology natin, no. Tapos meron akong babasahing article or information galing sa isang website. So hindi galing sa akin yun, no. So credit to the owner na lang, ano. So kumbaga gamitin lang natin siya as guide para maunawaan din natin yung konti regarding sa point-to-point over Ethernet na ginagamit sa ngayon, no. Kagaya ng cable modem, DSL modem, ano. So let's mimic an infrastructure muna sa ISP. Halimbawa, ito daw yung ito daw yung internet, no. Okay, tapos sa loob ng ating yan, so yung internet connected yan, yung ating ISP. Gamit tayo nito. Not this. Yung Cisco router din para may configure natin yung So this is PPPoE server, no, from the ISP. Yan, kumbaga sample lang ito. Hindi ko rin alam yung actual infrastructure nila, no. Pwede kong palitan ito ng icon, no. So palitan natin siya realistic ng server o kaya other. Ayan, nyari server cluster, no. So connect muna natin dito from sino ba yung aking current internet connection. Check ko lang muna, no, kasi ko-connect tayo doon sa magbe-bridge tayo doon sa aking current internet connection, no, para makapag-provide ng internet sa client. So we have here yung LAN port na lang gamitin natin. So ENP4S0. So doon tayo ko-connect. Yan. So yan yung pinaka LAN card natin. Connect natin yung ating GNS3
device, no? So i-connect muna natin. So i-configure muna natin itong ating kunyari yung ISP sa internet para nakakonect siya doon sa iba pang service provider, no, sa buong mundo. Kaya nga advice ko sa inyo is for you to be able to build your own topology using GNS3 emulator, no. Though of course kasi sabi daw piracy, no. For your own personal use lang naman. Okay. Remember, napakamahal kasi ng mga Cisco devices, no. Maging yung Cisco Virtual Internet Routing Lab, ano, yung BIRL, $199 siya per year, subscription, tapos limited lang. Limited yung topology mo or yung number ng device mo na pwedeng ilagay, although web based siya. Ibig sabihin, gamit mo lang yung browser, mapasok ka sa Cisco, then nandun ka na sa parang GNS3 na interface. Ito locally, nasa computer mo. Okay, so hindi siya pwedeng gamitin sa malalaking enterprise as server nila, no, o talagang virtual infrastructure na connect yung physical, no, para maging resources na. Ayan. So configure muna natin. So in G00, no shutdown. So mag-obtain tayo ng IP address dyan sa aking dito sa internet. So IP address DHCP. Remember, nandito ako sa ISP side, ano. So eventually magbabato po yan ng IP address. Ayan, nakita nyo naman po, may binato na po si DHCP server natin, IP address. So although ito ay private IP address kasi nga nasa wireless router ko sa LAN niya, nagbigay siya. So mimic lang natin siya na internet, no. So pwede tayo mag-configure ng routing, IP route papunta sa labas, no. 1, 2, 3 quad quad 0, then next up natin dito 192.168.119, depende, no, kung ano yung router ninyo. Ayan. So ping ko muna yung mag-ping muna ako ng isang public IP address na alam ko, no, 172.168.24.100. Ayan, ibig sabihin yan, nakakalabas na ako. So ito yung router natin, lumabas siya dito. Ito siya dadaan papunta doon sa kable, no? Papunta sa wireless router natin. So therefore si ISP natin routable na to the internet. Okay, so magmimic din tayo halimbawa sa isang community, kunyari sa Quezon City, maraming DSL client. Si ISP kasi may sariling every point niya, central office sa bawat community or cities, doon naka-connect lahat ng subscriber. So para siyang switch, no. So pwede naman natin siyang tignan, no? Ano ba yung device na na tinatawag nating DSLAM. Na kung saan nandun sa central office ng ISP. So ganito yung itsura nun. Pwedeng fiber yun, okay. So, or di ko alam kung anong klaseng kable ito. Ayan. Basta dyan naka-terminate lahat ng mga users natin doon sa isang area. Okay, maaaring mas marami ito, no. Depende sa dami ng subscriber ni service provider. Sabi ko nga sa inyo, ako nag-i-imagine lang, pero possibly correct yung imagination ko, no. Okay. So ayun kasi yung naging key kung paano ko natutunan yung Cisco, no? Yung imagination,
Tapos sinubukan kong lumabas, tama pala yung nasa isip ko. Yan lang, hindi pa nakakapasok dito sa telco, no? Sa telco site. Yan, kapag iniisip ko lang, no? Maaring tama, no? Or maaring iba yung way kung paano na-connect yung mga client, no? Basta may DSLAM siya. Yan, DSLAM. So, para siyang switch, no? So, wala kasi tayong DSLAM talaga dito na appliance. So, gagawin ko ito, papalitan ko lang ng symbol para maging realistic siya. So, DSLAM. Ang symbol kasi ng DSLAM ganito Yan Lagyan na natin DSLAM. So, dito na connect of course si PPOE server. Ayan. So, para din siyang LAN network, magmimic tayo, no? Kunyari, meron tayong public IP address dito. Ito, testnet IP address. Check nga natin kung tama yung range ko ng testnet IPv4 address. Testnet IPv4 address. So, check natin muna, tingnan natin kung makikita natin si testnet. Wala. Pwede tayo magtanong kay Wikipedia. Kasi meron tayong public private IP address. Kung naaalala nyo yun. So, yung private IP may link local, may loopback. So, hindi natin makita rito. Anyway, ang naalala ko kasi na binanggit ni Cisco doon sa curriculum, nasa ganitong range, 192.0.20. Though public yan, pero it is reserved for testing, hindi naman tayo lalabas na yan ang source IP address natin. Para na kunyari, may public IP address tayo dito. So, of course, dapat may subscriber tayo. Okay, so yung subscriber natin nasa, pwedeng ito. Kunyari, this is a wireless router, appliance po yan na madadownload nyo lang din sa internet. So, ito yung pinaka one link niya papunta rito. Okay. Of course, meron tayo ditong client. Ayan, ito yung client natin. So, client 1 LAN. Pwede naman rekta doon sa kasi rin to parang switch din ito. Pero kabit natin, ito yung LAN port niya papunta rito. Kuha na rin tayo ng ng ating client which is Windows para mas madaling ma-verify yung mga IP address na. Ayan. So, basa tayo ng konting documents, So, PPPoE concept. Yan. So, this document aims to demonstrate the concept and configuration required to set up and understand the logic behind the point-to-point protocol over Ethernet. Point-to-point over Ethernet is the ability to negotiate a direct point-to-point link multiple layer 3 devices through layer 2 switch infrastructure. So, ibig sabihin yung wide area network, layer 2 switch infrastructure pala talaga siya. Okay.
This negotiation then allows the encapsulation of IP packet inside PPP, which is then encapsulated inside the Ethernet frame. So prerequisite for this topic, no, galing pala ito kay Cisco, no? An understanding of Ethernet operation and switching function, an understanding of PPP negotiation. Tinanggal na kasi ito ni Cisco doon sa sa bagong curriculum natin. Dati kasama yan Okay, yung point-to-point protocol na yan. Pinalit na lang niya yung One Technologies. Tapos nabanggit lang niya yung PPPoE over Ethernet. Anyway, point-to-point over Ethernet is a client and server initiation that functions similarly to dial-up connection. So ibig sabihin may username, may password na ibibigay si ISP. Okay. So, kung wala kayo nakikitang username and password sa DSL ninyo, malamang configured na siya doon sa mismong modem. Naka-embed siya doon sa modem na ibinigay ni ISP. Pero sa mga bagong implementation niya kasi pinapaalam niya kay customer, ito po yung username and password na gagamitin nyo po para makapag-login po yung inyong computer browser. Yan. Kaya lang usually, pang isang session lang siya. Okay. Pang isang session lang siya kung from DSL modem papunta sa isang PC. Kaya usually ang ginagawa na ng mga tawag dito service provider, broadband broadband router, which is merong RJ11 para sa telephone line, tapos merong 4 na Ethernet para po doon sa port ng para sa client, no? So ina-assume niya na pwedeng sige, drawing natin para mas nadilinawan kayo, no? Yung yung sinasabi ko para ma-visualize ninyo. Halimbawa ito internet. Yan, so of course sa telephone line natin connected sa modem. Pwede kasi itong broadband modem na which is nandito yung RJ11 yung telephone line. Tapos pwedeng wireless router na rin siya. Usually this comes with 4 ports Ethernet. So connected ngayon yung PC mo dito. Yan, pasensya na sa aking mouse, no? So yan. So may naka-configure ngayon dito sa kanyang one side internet connection yung username sa PPPoE. Meron yung nakaset na username, pero usually binibigay din siya ni ISP sa client para in case na magkaroon ng problema. Yan, so username, password na naka-indicate dito. So ikakabit na lang yan kay client, then may internet ka na. Okay, so what if kung modem lang yan, isa lang po yung Ethernet port papunta sa PC. So pagbukas mo ng browser mo, portal yun ng portal ng kung ano man yung service provider mo, tapos lalagay mo username and password. And usually you need to click yung remember username and password para every time na magbukas ka ng browser mo, hindi na siya mag-authenticate, no? The problem with that, kung ikakabit mo siya sa router without knowing yung PPPoE, kunyari in-extend mo lang siya sa ito kunyari modem, kunyari isang port lang sa modem, tanggalin natin to sa isipan natin, no? Tapos nilagay nyo sa router doon sa internet. Okay, tapos ito yung user sa LAN. Hindi niya alam na nag-automatic lang siya rito. Okay, kung PPPoE po yung settings natin, maaaring hindi ka makakonect kasi nga ikaw nag-obtain ka DHCP, hindi magbabato ng IP address yan. Or tama, kasi nga nandito na pala yung PPPoE mo. Hindi, sandali lang. So isang port lang, so meron 192 something dito naka-obtain, tama, magbibigay ng IP. Kaya lang dito sa LAN mo, pagbukas mo ng browser mo, hihingan ka ng username and password para sa portal ng iyong service provider. Ilalagay mo naman siya.
What if maglagay ka pa ng spam PC? Okay, tapos kumonect ito sa internet. Hindi na siya makakonect kasi nga one time lang yung yung username and password. Kaya ito talaga appropriate, no? So tanggalin natin tong portion na yan. Ito yung appropriate broadband router, apat yung kanyang port, tapos nakaset dito sa GUI ng broadband router na to yung username and password dito nakaset mismo sa point na yan. So therefore ito mga interfaces na to nakanat lang siya dito. Okay, so ganun yung concept niya sa implementation sa mga bahay-bahay Okay, so para siyang dial-up connection. On Cisco devices, the dialing into PPPoE server is maintained constantly due to the CDP protocol, Cisco Discovery Protocol, being interesting traffic in addition to PPP keep alive message being transmitted for failure detection. So as previously highlighted in the introduction, PPPoE is an encapsulation of point-to-point protocol frame inside the Ethernet frame to allow for tunneling of logical point-to-point connection over switch infrastructure. To better demonstrate this, ito yung below capture below shows a frame format for PPPoE capture between two devices running an active session. Okay, so ibig sabihin meron ka router, server, client, tapos nag-capture siya sa gitna. Okay, sabi daw dito, as you can see, the payload is encapsulated with an IP header as you would expect. So yung payload kasi natin ping encapsulated siya sa IP. This is then encapsulated inside of an Ethernet frame for switching to the destination based on the MAC address. Okay. Tama naman, kasi ito yung payload natin, ito yung IP header, then encapsulated tayo sa Ethernet yung kabuuan, okay. Interestingly, the PPP and the PPPoE header takes up 2 to 6 bytes respectively, meaning you need to account for an additional 8 bytes header in the maximum transmission unit, which is 1500 bytes by default. Okay, kung hindi natin siya i-minus or kung idadagdag lang natin siya, 1508 siya. Therefore ang isa-set natin doon sa interface na maximum transmission unit is 1492 to make a room for 8 bytes PPPoE header. Ayan, sabi niya. So meaning you need to account for an additional 8 bytes header in the maximum transmission unit to prevent fragmentation issues. Remember to set the maximum transmission unit to 1492. Fortunately, the negotiation of PPPoE is exactly the same as the PPP, and therefore no additional parameters are exchanged other than the MAC addresses. MAC addresses used to form Ethernet header. So this is done by using the MAC address of the physical interface that the PPoE client and server are using to send and listen to PPP link establishment. So mamaya pwede tayong try mag-capture para lang makita lang natin na mayroong PPP over Ethernet. So may for configuration, sabi daw dito, without further delay, the following section will be going through the configuration of both the PPPoE server listening for dial-in requests as well as the PPPoE client who will be initiating the session. Please be advised, for those studying CCNA daw, you will not be required to configure PPPoE server. However, if you wish to lab this up, then the configuration will be listed as below. So ako binago ko yung topology. Okay.
Medyo naguluhan lang kasi ako dito sa topology niya kasi ito yung address 172.16.10/31 isang IP address lang yan. Okay, so maybe yung gumawa nito hindi lang CCNA yung level nun, baka NP or mataas pa, no? Kaya nagagamit niya yung ganitong klase ng IP address. So susundan lang natin yung step by step na configuration niya ng PPPoE server, no? Although sabi nga niya you don't need to know this, no? So the server configuration for PPPoE can vary depending on version of the iOS. However, as long as you have at least 12.4 or above, then the following configuration will be supported. This configuration uses broadband aggregation group, no, or pwedeng broadband access group to dynamically spawn an interface for each client that dials into the server. Ayan, mamaya makikita nyo naman yan. Kada client na kukonect, mag-create siya ng virtual interface for that session. So these two interfaces are then configured automatically based on the template configuration known as virtual template. So the first step daw is to configure virtual template. Aside from PPP authentication or DHCP option, the base configuration is as follows, na. Ayan. So mag-configure daw muna tayo ng ito muna siguro. Pwede mauna yung template. Pwede rin naman mauna yung broadband access group, no? Kasi yung ibang resources na pinupuntahan ko, nauuna muna i-configure ito eh. Ayan, sige. For this, mag-label muna tayo dito sa ating topology para susundan na lang natin. So lagyan natin muna dito yung configuration niya, no, yung virtual template 1. Although pwede kang mag-create na maraming virtual template. Ako rin, hindi ko rin masyadong alam, no, kung paano gamitin yung multiple eh. Ayan, tama na muna yan. Then pwede tayong pumili ng IP address. So kapag nandito yung virtual template natin, pili lang tayo na available IP address para dyan. So si 192.160 0.2.1. and then maximum transmission unit of 1492. Okay, so no shutdown daw, pero I think kahit wala naman no shutdown ito eh, kasi yung physical interface mamaya yun ang no shutdown natin eh, pero sundan na lang natin muna. Then gawa na tayo ng broadband access group, so sabi daw once the template has been configured, the next step is to configure broadband access group or aggregation group that will link the virtual template, no? This configuration is as follows. So gamitin ko na lang yung word na global. Pwede kasi mag-specify kayo ng ibang pangalan eh. For that, syempre mag-exit tayo dito. Tapos BBA dash group PPPoE global. Yun ang gamitin ko instead of using a specific group. And then virtual dash template 1, tapos exit. So the final step is to bind this BBA group to the physical interface the server will listening for request on, no? So ibabind down natin siya dito eh. Ibig sabihin kulang pa to. Magagaling iba pang configuration sa iba pang forum na pinuntahan ko para makompleto siya. So parang puzzle ito, binubuo ko siya, no? Kaya nilalagay ko siya dito para makompleto yung configuration. Anyway, sa binding daw, napipindot ko kung ano eh. Ayan.
So interface G01 PPPoE enable group global. Nakamap siya doon sa global. Then end. Tapos na raw, no? Pero may kulang pa yun yan basta-basta gagana kaya kailangan mahilig din tayo mag-research. Ito pa yung isa ko nakita doon, no? Kulang naman to, no? Kulang naman siya para sa client configuration. So sa kanyang introduction naman daw, sabi dito point-to-point protocol was originally used on serial interfaces for point-to-point interfaces. Back in the 1990s, PPP was also commonly used for internet dial-up connection. One of the advantages of PPP is that you can use it to assign an IP address to other end. The most important advantage, however, is that you can use challenge handshake authentication protocol authentication, which is isa sa feature ng PPP. Pwede kayong gumawa ng username and password. This allows an ISP to check the username and password of a remote user. Around the year 2000, we got the DSL and cable internet connection, and ISP wanted to keep using point-to-point protocol. The issue though is that the computer and the router are connected to a DSL cable modem using Ethernet, so it wasn't possible to use PPP for your computer or router, as it had to travel over Ethernet link. So to fix this problem, a new RFC was created for PPPoE. Yan. It allows us to encapsulate point-to-point protocol into Ethernet frame, no? Yan. Sige, basahin din natin siya, no, para maunawaan natin, kasi almost same lang yung ibang parameter So there are quite some command required to configure PPPoE, no? PPPoE requires broadband access group ang tawag niya rito, yung sa aggregation group ang tawag, which is used to establish PPPoE sessions. This is where you can configure session limitation per client and such, no? You can create multiple BBA group or use a global broadband access group. So ginamit ko na ang global, no? Kasi ibig sabihin niya pwede ka pala mag-groupings ng kunyari community, virtual template. Inuna niya virtual template, no? Or inuna yung gumawa ng broadband access group na nakabind sa virtual template, pero yung virtual template hindi pa naka-configure. Nasabi niya rito, dahil masyado daw maraming settings diyan, I'm not going to configure any session limitation, but I do have to refer to virtual template, no? Ibig sabihin marami ka pang control na magagawa rito kung ikaw si service provider. So pumasok na siya kaagad sa interface virtual template 1, no? Tapos yung IP address available dito, MTU, yun, may kulang pa pala tayo, no? Gagawa tayo ng parang DHCP, pero this is not DHCP. Manggagaling ang addressing natin sa PPPoE. Yan, so idadagdag natin siya rito sa virtual template, no? So IP address, MTU. So dito wala siyang no shutdown, so therefore no need for no shutdown, kasi ang no shutdown natin yung physical So peer default IP address pool, tawagin na lang natin siyang customers, no? Customers. Ayan. So tapos yung authentication type natin is PPP authentication chop call in. Okay. Then this is where we configure IP address for the server, and we also have to set the maximum transmission unit. Since PPoE adds another header 8, no? 8 bytes, we have to reduce the MTU size to 1492, kasi remember, maximum transmission unit for the link is 1500 bytes, no? Kung idadagdag nyo yung 8, edi na siya, giant frame na siya. Ayan. Kaya pwede pala yun, palitin muna, no? So PPP allows us to assign an IP address to a client without using DHCP, no? Which is what we will do here, no? So we refer to a local pool called customers yung ginamit
ko doon sa sample. That will we configure in a bit. So when the client attempts to connect, we will authenticate the client. So whenever the client connects, it will receive IP address. Of course, yung IP address na marireceive dito sa client natin, nasa range nito. So you can also use DHCP. Pwede naman, no? Instead of yung client, no? Pool client, no? Or pwede mo siyang mag-create ka na separate DHCP, no? Kaya lang sundan na lang natin to para medyo realistic. Then we create username para sa client. Okay. So sa global configuration mode, so peer default IP address pool customer. May kulang pa to yung pool address. I think sige, mamaya kakapain natin yung command para mabuo ito. So punta na tayo dito. So try ko muna kung meron tayong PPP hinuna niya is virtual template or access group BBA global virtual template 1 exit virtual template 1 IP virtual template interface virtual template 1 tapos IP address dyan ay 192.02.1 then MTU 1492 ibig sabihin gagawa pa tayo ng pool dyan tingnan natin kung meron ditong pool. So wala siya dito. Sorry, int virtual template 1 tapos PPP authentication chop call nakalimutan ko. Exit PPOE IP local pool yan PPPoE. So ito pala yan IP local pool yun yung dadagdag natin. Customers. So IP local pool customers dapat mag-map siya dun customers question mark tayo first IP address dun sa range na yan siguro kuha tayo ng 192.0.2.100 to question mark tayo yan last IP address sa range na yan is 192.0.2.254. Okay, as you can see wala siyang subnet mask nakalagay walang ibang control pero bahala na sila dyan bahala na si PPOE server na magbato ng IP address doon sa client. Okay, so lagay natin dito
para kompleto, no? IP local pool, customer, tapos first IP address daw sa range na ibabato natin, kunyari 100. Ayan. So yun na yun. Tapos BBA group, or nailagay na yata natin, hindi show run tayo, section. Ayan. So BBA group, PPPoE global virtual template 1, i-assign na natin siya sa physical interface. So in G01, so let's check muna kung G01 nga ito. So G01 nga siya. Tapos PPPoE enable group global, then no shutdown. So check muna natin kung ano mangyayari. So show IP in brief. So we have now IP address doon sa ating wide area network interface, although private yan. Imagine nyo public din ito, no? Tapos another public dito sa portion. Naka-down po ito kasi maghihintay po siya na may mabuhay dito sa ano sa mga client niya bago siya mag-up no? Tapos magbabato siya ng available IP address doon sa client na yan. So wala pa akong username. Okay, so dagdag natin dito. Per client na gagawin natin So username, kunyari client 1, tapos password, client 1 PW, no? Yung magiging password niya. Specify natin siya dito. So again, username, client 1. So kung magdadagdag tayo ng client, maglagay pa tayo ng panibagong username dyan. Okay. So ready na yan. Dito muna tayo, no? Kunyari ito yung nasa bahay din nyo na wireless router, kinabit niyo dito sa DSL, tapos binanggit sa inyo ni service provider yung username and password nyo. So power on muna natin siya. Usually nagko-configure muna tayo dun sa LAN side And typically, ang settings po ng wireless router natin, siya na rin po yung DNS server address dito. Naka-configure po ito na kapag tayo ay kunyari naglagay ng www.cisco.com doon sa browser, siya na po ang bahala magtanong yan doon sa ISP, who is www.cisco.com, return the IP address, balik kay client. Ito, magka-cache po ito ng IP to name or name to IP address resolution sa cache memory. So, let's check kung meron po tayo IP address sa local area network. Dahil may DHCP na siya, ping natin yung ating wireless router. Ayan, ipconfig/all. Siya na rin po yung ating DNS server dito So, i-configure na lang po natin yung pinaka 1 connection doon sa ating wireless router. So, typical is IP address na nalagay natin dito. Tapos, yung kunyari admin, iba po yung kanyang web interface pero hanapin natin yung interface. Dito tayo magse-setup one connection. Edit natin.
As you can see, naka DHCP client siya. PPPoE po yung ating ano. So therefore iabang ko ito, no. Yung iabang ko po yung capture natin dito para nakikita natin kung may authentication nga nagaganap. Save. Tapos balikan ulit natin yung username na binigay ni ISP, which is client 1. Ayan. So wait lang muna natin, no. Restart natin siya. So tignan ko muna yung nangyari dun sa ano, server natin. So naka-down pa rin siya. So interface virtual template 1 MTU 1492 IP address 192.168.192.021 peer default IP address pool customers, tapos PPPoE authentication chop call in, IP local pool customers, dapat mag-match yung keyword na yan, and then 192.0.100 and 22254. Username, where is the username? So username client, password client 1PW. PPPoE client 1. So we'll try to reset this router. Hindi nagbabato ng IP address yung PPPoE natin. So sandali lang at i-check ko muna. So pause ko muna sandali. Okay, let's continue, So maaring makita nyo rito medyo nagbago yung ating topology. May inayos lang ako, pero ito na yung ito yung complete configuration natin.
Again, no, kung maalala nyo, naglagay po tayo ng IP date CP or IP address date CP, no? On this point, obtaining an IP address of our internet, no, galing dito. Okay, so this is our ISP. Okay, so si ISP will provide authentication na para sa ating client, no? Okay, at the same time, gagamitin niya yung point-to-point over protocol to provide an IP address to the Ethernet, no? Yan, again, PPP yung ginagamit niyang protocol. Isisingit lang niya sa Ethernet technology, no? Yan, dito. So magkakaroon dapat ito ng IP address. So dapat match po yung IP address na i-assign natin dito doon sa database, no? Ni service provider. Okay, so assuming na this is yung wireless router natin, so buksan ko ulit, no? So i-clear ko lang muna ito, yung history ng ating browser. So sometimes kasi yung mga history nakaka-apekto ito sa sa pagko-configure natin, no, ng mga kunyari wireless router. So kaya dapat klarong-klaro yung cache nito eh. Then pasukin natin yung ating wireless router using its default IP address. On the interface side, no? Dito po sa one connection natin, ito kasi 1 for IPv6, so ito 1 for IPv4. So edit natin, palitan natin yung protocol into PPPoE. Lagay po natin yung credential ng client, pero siguro maganda kung balikan natin, no? Mag-capture ulit tayo dito. Ayan, so lagay natin ay client 1, no? Username client 1. Password natin is client 1 pw. Okay, as you can see, may IP address na tayo at nag-capture po siya ng ng PPP traffic here, no? Stop natin at i-filter po natin ito ng point-to-point protocol. Okay, so it comes with a series of conversation, no, doon sa client to router natin. So yung ating challenge handshake is yung client 1, yung message nito, ito yung password natin eh, success daw. Okay, so therefore kaya nagbigay na to ng IP address. Ayan, no, IP address 192.168 sorry, 192.0.2.100, no? Ayan, so yung magiging DNS natin syempre yung ating ISP or yung router natin. Ayan na siya. So siguro on our client side, ping natin yung 192.0.2.1, no? Para verify natin kung nakakatagos tayo ng one interface natin. Ayan, gi-reply yan. Pero hindi pa natin mapiping tong si yung ping
Ayan, di pa natin mapiping yan kasi hindi tayo makakalabas. Bakit? Kasi may kulang tayo doon sa service provider, which is kukumpletuhin ko na ngayon para nakikita ninyo. Ito kasi nakakonect dito, no? Siya lang yung nakakaping outside. Ito, kailangan may-translate siya dito sa interface na yan. So, ibig sabihin, we need to configure not port address translation dito sa ating ISP side. Yan. Ito yung inside natin. Ito yung magiging outside. Labelan na lang natin para mas malinaw. Ano? Not inside. Ito portion na to. Ito naman yung magiging not outside natin. Ito na lang kulang para makalabas tayo sa internet, no? Outside. So, punta tayo kay router. Int G00 IP not outside. Going to the internet. Int. So, dito, dahil walang IP address yung ating gigabit 01 dito, kumbaga may IP address yung virtual interface. So, therefore, interface virtual template 1, tapos IP not inside. So gagawa tayo ng access list, IP access access list, standard lang. 1 permit 192.0.20 255.255.255.0. Tapos IP not inside source list 1 interface G00 overload. So that should fix the problem, ano? Pero to verify that, ping kunyari yung Google, no, which is 172.168.24.100. Source natin siya sa virtual template 1. Oops, sandali lang. Pwede kaya virtual access. Anyway, so subukan natin, no? Kasi dapat sa virtual template talaga siya naka not inside. On our Windows PC, mabe-verify natin yung pagka nag-ping tayo. Makatagos ping ko muna, ping 192.0.21. Nakatagos tayo dyan. Ito yung ating one interface okay, tapos ping 192.168.199.1. dapat nakakalabas tayo dito sa point na ito. Hindi tayo makalabas. May default route naman tayo, 199.1. so ping
Nakakalabas naman tayo dito. Access list 1 permit. Oh, mali ako dito. So no access list 1. Kamali ako. Dapat yung IP address. Access list 1 permit. This should be 192.0.2.0. Wildcard mask natin. Kaya ganun, no? O ano nasa isip ko pagka tinype natin sa kamay iba, no? Yan, napiping na natin sa 199. Ito. Yan. To verify, punta tayo sa web browser. Type natin halimbawa www.youtube.com. Medyo mabagal lang internet natin, pero meron po siyang internet access. So while waiting dun sa loading nito, what if ang router mo ay Cisco router, no? Hindi itong wireless router. So magdagdag tayo ng client. So halimbawa ito daw si client 2. So PPPoE dash client 2. Ang connection natin sa DSL, halimbawa may DSL modem tayo papunta sa ating gigabit 0, and then gigabit 01 papunta sa LAN natin. Okay, so start natin ito. So meron din ako ditong naka-save na configuration step na para dun sa iOS operating system natin na magiging PPPoE client. Stop ko na siguro to, close ko na to. Ito pwede natin ito iusog. So ngayon, let's configure our PPPoE client to, ito yung dapat natin gawin dito sa ating PPPoE. So hindi tayo maglalagay ng IP address doon sa physical interface na gigabit 00. Yan. Kumbaga dyan natin imamap itong interface dialer natin. So let's go, pala, may kalimutan tayo. So we need to add a client here sa loob ng ISP natin. Kailangan natin gumawa ng panibagong user dito, pero show run muna natin. Show run include username. So meron na tayong client 1, so add pa tayo na isa pa, username client 2, password ang client to PW na lang yung password natin. Yan. So naka-ready na siya.
Dito tayo ngayon kay client 2, hostname. Tapos encapsulation PPP. So dito nga pala you don't need to put this portion. Pwede ko na tanggalin ito. Optional lang siya. Yan. So doon siya mahalaga eh. So interface dialer 1. So virtual interface din ito. Tapos MTU, maximum transmission unit 1492 dahil 8 bytes per hour PPPoE packet or PPP packet. Then pagdating sa IP address, IP address negotiated. Ibig sabihin ang magbibigay sa atin ng IP address ay yung ating provider, So create tayo ng dialer pool, any number to question mark tayo. D1 na lang din natin para nakamap dun sa interface dialer 1 natin. So exit interface gigabit 00 natin. Make sure na gigabit 00 nga siya. Gigabit 00. Tapos i-map natin siya, shutdown muna. Tapos PPPoE dial pool number 1. Ayan. So and save ko muna. Double check lang muna natin interface. Show IP in brief. So dapat naka-activate po yung ating physical interface. So wala pa tayong IP address sa virtual access, Okay. So gagawin natin so balik tayo sa interface dialer. Tapos I think nandito yung PPP chop hostname. Ito po yung username natin. So client 2 PPP chop password client 2 PW. So dagdag natin dito. Show IP in brief. So as you can see, nag-negotiate siya doon sa ating service provider. Binigyan po siya ng 192.0.2.102. Pingan natin, ping 192.0.2.1 reply. How about yung kabilang site? Tignan natin. Hindi na nag-reply yung kabilang site na client, Okay, kasi may kulang tayo. So kailangan natin ng routing, yung default route. Yan yung IP route quad 0. Okay. So yan daw ay ilalabas natin sa dialer 1. Try ulit natin. Ping 192.160. Sorry. 02101. Mag-reply na si 101. Okay, kasi si 102 itong ating
router. How about ping? Nakakalabas tayo dyan, no? Ping 172.217.24.100. Nakakalabas din tayo sa internet. What if meron ka pang local area network dito, no? Paano kaya tayo makapag-provide ng ng internet connection para sa client, no? So dito gawin natin siyang halimbawa 10.0 or sorry, tama 10.0.0 or pwede tayo mag 172.16.0.0/16 para sa local area network natin. Lagyan muna natin ang IP address ito, yung gigabit 01 natin, in G01 IP address, static 172.16.0.1, sorry, exit. Gawin natin siya DHCP para sa LAN natin, IP DHCP excluded address muna, no? Para di niya ibato yung 01. IP DHCP pool, IP DHCP pool, pool natin is client 2, tapos network, tipo router. Subukan natin kung gagana siya as DNS server, no? Ayan, so and right. Of course, we need access list here, no? Access list 1 permit our private IP address 172.16.0.0 to be translated sa public IP address natin, no? So in G01 IP not inside, in int dialer 1 kasi yun yung may IP address, IP not outside, okay, IP not inside source list 1 interface dialer 1 overload. Okay, so maglagay na tayo ng client. So Windows na lang din para mas madaling gamitin, ano? Meron nga pala tayong mga verification command na pwede natin gamitin, no? Kunyari, dito tayo sa router natin. Since nag-establish na to, pwede tayong mag-show CDP neighbor. Ayan, so makikita niya si ISP PPOE server. Kung yung server natin ay ay Cisco IOS, makikita natin, no, pangalan niya. Pero kung other vendor yun, maaaring hindi natin makita yung pangalan niya. Dahil dito sa ating laboratory, yung CDP kasi ay automatically ginagamit ni Cisco iOS, no? Show PPPoE session. Okay, so we have one client session. Tapos yung MAC address, no? As you can see, kanino kayang MAC address yung isa dito. So malalaman natin yan kung pupuntahan natin yung natin, ISP.
So 813.00001. Anyway, basta nakapag-provide na siya ng ng connection So basta makita nyo na merong client session, meaning gumagana yung ating PPPoE negotiation. Pwede rin tayo gumamit ng debug na ito para itong gumamit ka ng Wireshark. Kaya lang syempre we need to turn off muna yung yung interface, tapos para paandarin nyo yung debug PPP negotiation. Sige, subukan natin. Ito na lang siguro, or tama, dito tayo mag-debug, debug PPP negotiation, tapos shutdown natin yung physical interface nito. Parang wala nangyari dito. So PPP protocol negotiation debugging on, reboot or reload. Ayan po yung result ng debug natin. So maaaring nag-iba rin po yung IP address ng natin interface dialer. Ganun din po yung nangyayari sa DSL, sa mga bahay-bahay. Nag-iiba-iba rin po yung IP address doon sa sa interface natin. Especially pagka nagre-restart tayo ng DSL modem, kasi naka-dynamic talaga yung IP address na yan. So maliban na lang kung tayo ay naka-business DSL na static IP address yung binibigay sa atin. Okay. Medyo ang daming ang daming information dito. Pace is establishing from client to forwarding, attempting to forward, authorizing, authenticated user, success, so 0 success, and so on. Nasa makikita nyo naman to dito, show IP in brief. Nag-iba na yung IP address natin dito, 103 na siya. So ngayon, again, ping ko muna 192.168.199.1 outside po yan. Client natin, balik tayo. So naging DHCP natin si router, therefore dapat may IP address po ito. So kung hindi siya magbigay ng IP, balikan natin si client 2. Section DHCP. Meron naman tayo IP DHCP excluded address 172.16.01, IP DHCP pool client 2, 16.00 with the subnet mask default router 01 DNS, show IP in brief, naka-down, in G01, no shutdown. Show run, include, sorry,
Show run natin. Show run. Tapos yung interface natin dapat may IP interface G00. 01 is inside. Yung virtual interface dapat natin dito yung dialer. Outside po yun. IP not outside dapat to. Yan. Ayan, nagbigay na ng IP address, no? Kasi naka-down pala yung interface. So, ping 172.16.0.1. Ping 192.0.2.103 which is our LAN. Yung kabilang side 101 yata yun. Yung 1 which is yung sa ISP. Ping 192.168.199.1 the internet. Isang public IP 172.217.24.100. Ping www.google.com. Ayan. So the problem is our Cisco iOS cannot be used as tawag dito DNS forwarder. So therefore pwede natin i-modify ito. Ang gawin nating DNS yung 199.1. So modify natin yung DNS natin. So IP DHCP pool client 2 no DNS server 172.16.0 1 DNS server 192.168.199.1 and right. Show run section DHCP. So clear natin to. IP config/release, IP config/renew, IP config/all, ping. Yan. Let's check our internet ngayon dito. So www. Again, medyo mabagal ang internet natin kasi cascaded yung internet natin, no? Nakanat ako dun sa primary internet ko, nakanat tayo dun sa ISP PPOE server, nakanat pa tayo dito kay triple nut kung tutuusin to, no? Yan, pero ibig sabihin yan, no? Nagre-resolve na yan. Hanap nga tayo ng Facebook. Yan, medyo magaan yung Facebook, So okay na po yung ating connection. Ayan po yung concept, no? Yung tinatawag nating PPPoE doon sa DSL, no? O kaya doon sa ating cable internet. Again, nandito lang tayo sa side na ito. Dito, no? Yung configuration, ISP na yan eh. Okay? Not necessarily na alam nyo ito. Okay? Hindi na rin naman pinakita sa curriculum natin kung paano i-configure yung client. Pero maganda alam niyo, no? At masubukan nyo sana ito by creating your own emulated network, I hope this video helps you understand, no, yung tinatawag nating PPP, point to point protocol over Ethernet na ginagamit sa DSL or cable modem. Okay, so thank you for your patience, no, in viewing or watching this video. Okay.